Magandang umaga mga bata. Ako po si Teacher Joel, ang inyong guro ngayon sa EPP. So bago tayo magsimula sa ating klase, tayo po muna ay manalangin. So tayo lahat ay yumuko at tayo ay mananalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa lahat ng biyaya at ipinagkakaloon mo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa araw na ito na kami po ay nagkaroon ng pagkakataon upang matuto. Bigyan niyo po ng lakas ang aming mga guro na sila maghahatid sa amin ng mga kaalaman. At naman po ay tulungan niyo kami ng ating mga kamag-aral na maunawaan ng mabuti ang parating ngayon. Patuloy po kayong maghari sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin. Amen. God bless you. So God bless you, no? Ayan. So tayo kayo lahat ay tumayo at tayo ay magpalakasin natin ating mga katawan, no? Energize muna tayo. So tayo lahat ay tumayo at tayo ngayon ay sasayaw at tatawid para tayo ganahan sa ating pag-aaral. Ready? Sige ba ba? Yes, tayo. Ready, sing! Oras na lang ibigay, tayo ay magdadaan. Makiligay, matutong, ikaw ang kabayang lahat. Magsayaw, makilig, magandang balikan. Kailan sa ibigay, kulay lang makilawan. Oras na lang ibigay, tayo ay magdadaan. Makiligay, matutong, ikaw ang kabayang lahat. Magsayaw, makilig, magandang balikan. Kailan sa ibigay, kulay lang makilawan. Ayan. Very good. Sige, upo na kayong lahat. Ayan. So, meron tayong pamantayan na tinatawag para meron tayong sinusundan sa klase. Una, umupo na maayos. Sige nga, patingan ng pag-upo maayos. Ayan, magaling. Pangalawa, makinig ng mabuti sa itinuturo ni teacher. Pangatlo, magtaas ng kamay kung nais sumagot. Pang-apat, makilahok sa mga pangkatang gawain. Pag meron tayong activity, dapat lahat ay makikilahok. Natatandaan ba yung apat? Ayan, very good. So magbalik-aral po tayo sa ating mga pinag-aralan noong nakaraang session natin. No? So tukuyin ang mga kagamitan sa pagpipinta na ipinakita ng guro, sabihin ang fact kung kasama ito sa kagamitan ng pagpipinta at bluff. Kung ito ay hindi kasama sa kagamitan ng pagpipinta. So meron akong gamit dito, ipapakita ko sa inyo, then pag itinaas ko yung gamit, sasabihin nyo kung fact or bluff. Sige, sabihin nyo nga, fact. Ayan, sabihin nyo, bluff. Very good. Okay ha? Ready? Brush. Very good. Tama. Ito ay kasama sa pagpipinta. Suklay. Black. Very good. Ang gagaling, no? Natatandaan niyo yung ating lesson. Ang pintura. Kasama ba sa pagpipinta? Fact or bluff? Fact. Very good. Ang tumbler. Bluff. Magagaling ang ating mga estudyante. At last yung ano to? Yung ating canvas. Fact or bluff? Fact. Ayan. Kasi ang canvas ay kasama sa pagpipinta. No? Pero pakanyo naman yung sarili nyo. Ang gagaling nyo. Talagang nakikita ko na natatandaan nyo yung ating huling pinag-aralan. So meron ako ipapakita sa inyo. Ay nakikita nyo sa larawan. Mga letra. Tama, di ba? Meron ba kayo nakikitang salita sa mga letra? Wala, di ba? Pero ngayon, meron tayong gagawin at makikita nyo kung paano nabubuo itong mga letra nito. Ito yung gawain paglalahad ng layunin. Ganito ang gagawin natin. Ayusin ang mga letra na nagpapakahulugan sa pangungusap.
So, merong ipapakita si teacher na pangungusap at aayusin niyo yan. Ha? Aayusin niyo. Ready? Okay, very good. Ready? Ayan. Ito ay ginagamit na pamutol ng kahoy. Ano yan? Jelly. Lagari po. Lagari. Very good. Tingnan natin kung tama. Lagari. Palakpakan naman natin si Jerry. Yan. Next. Ito ay binabaon sa kahoy gamit ang martilyo. Ana? Pako po, teacher. Pako. Tingnan natin kung tama. Pako. Pero palakpakan naman natin si Ana. Yan. Very good, Ana. Next. Ito ay di kuryente na pambutas ng matigas na bagay. Jan. Barena po. Barena. Tingnan natin kung tama si Jan, ha? Barena. Very good. Palakpakan naman natin si Jan. Next. Ano yung sunod? Ito ay yari sa metal na ginagamit panukat. Sige nga. Alfred. Metro po, Ay. teacher. Metro. Tingnan natin kung tama si Alfred. 1, 2, 3. Metro. Very good. Palakpakan naman natin si Alfred. So yan. Dito sa mga nabuo natin, mula sa mga nabuo natin mga salita, ano sa tingin nyo yung ating aralin ngayong araw? Very good. Ito po ay mga uri ng kagamitan at kasangkapan sa gawaing kahoy. So yun po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. So, meron tayong ipapakita mga kagamitan sa gawaing kahoy. Ito yung kagamitang panukat, kagamitang pamukpok, kagamitang pambutas o pangkuka, at yung pang-apat ay kagamitang pamutol. So, iisa-isahin natin yan para makita natin ano ba yung mga ginagamit ng mga kagamitan sa gawaing kahoy. Una, yung kagamitang panukat. So, ano ang mga bagay na ginagamit ninyong panukat? Sige nga, magbigay nga kayo ng mga bagay na ginagamit ninyong panukat. Sige, Alice. Ruler. Very good. No? Ginagamit natin panukat ang ruler pag kami pinapagawa si teacher. Ano ba? Ano ba? Pero pa bang gumagamit ng panukat? Ballpen? Ginagamit ang ballpen na panukat? Yan. Sino pa? Meron pa ba magbibigay ng ibang panukat na ginagamit? Meter stick. Ayan, ginagamit din ang meter stick na panukat. Pero titingnan natin ano ba yung mga ginagamit pang ibang panukat para sa gawaing kahoy. Ito ay ang eskwala. No? Sabihin nyo nga, eskwala. Okay, eskwala. Ito ay ginagamit sa pagsusukat sa mga malalaki at malalapad na gilid ng isang bagay. No? Pag malalaking bagay daw, ito yung ginagamit na panukat dito niya, meron siyang kanto. Sige nga, pagbigay nga kanya ng mga malalaking bagay na pinagagamitan ng eskwala. Alan? Blackboard, very good. Diba pag blackboard, ito yung blackboard, malalaki siya, ginagamitan siya ng eskwala. Ano pa? Pinto. Ayan, katulad ng pintuan natin. Gagamitan mo yan ng eskwala para maging pantay. Ano pa? Saan pa ginagamit ang eskwala panukat? Cabinet. Very good. Ginagamit ang eskwala na panukat sa cabinet pagka malalaking bagay. So, bukod sa eskwala, meron pa ibang panukat katulad ng metro or pull push roll. Yan. Nakikita nyo na ba? Nakita nyo na ba yan sa inyong mga tatay na ginagamit yung metro? Paano ang paggamit ng metro? Ano yung tamang paggamit niya? Ang kasangkapang ito ay yari sa metal at may haba hanggang 100 talampakan, di ba? So, ginagamit siyang dalawa sa pangmahaba, so pang malalayo. Sige nga, tignan ko nga. Ano yung nakikita niyong ginagamitan ng metro? Bubong! Ayan, very good. Pagka may gumagawa ng bubong, di ba? Ginagamit yung metro kasi hindi pwedeng ruler kasi pa isa-isa siya. Ano ba? Sige nga, Jenny. Yero, ayan. Pagka yung yero, ginamitan ng ruler, hindi ko pwede kasi matagal kaya gagamitin sa kanya ay metro. Ayan. Very good. Ang gagaling naman ng aking mga estudyante.
Meron ba bang nakakaisip kung saan ginagamit ang metro? Sa tubo, ayan, pagkagagawa ka ng mga linya ng tubig, di ba yung tubo, ang gagamitin mo dyan ay metro, ayan. So very good, at least nalalaman nyo kung saan siya ginagamit, no? At pangalawa, yung kagamitan, pamukpok. Yan, yung pampukpok na gano'n. So ano yung mga kagamitan na yan? Sige nga, meron akong tanong. Ano ang mga ginagamit ninyong pamukpok? Bato. Yan, bato. Saan ginagamit ang bato? Sa tansa, di ba? Pero ang hinahanap natin ay mga pamukpok na ginagamit sa gawaing kahoy. Ano ba? Martilyo, yan. Yung martilyo, di ba? Yung merong malalaki, merong maliliit na martilyo. So nakikita niya sa inyong mga tatay na ginagamit pangpukpok. So meron bang ibang bagay na ginagamit o kagamitan na ginagamit na pamukpok? Una yung tinatawag nating malyete. Sige, basahin na class. Malyete. Ayan. Ano yung malyete? Ito ay kahawig ng martilyo at ginagamit sa pait. No? Pag napunta kayo ng Laguna, meron doon tinatawag na lugar ng paete. Pag ginaang mga negosyo sa paete ay nag-uukit ng mga kahoy. So karaniwang makikita niyo itong malyete sa kanila. Hawak-hawak nila. Ito yung isang medyo rubber, medyo malambot yan, at pupukpukin yung pait para magawa nila ng hugis yung kahoy. Ano mong hugis ang nais? Halimbawa, hugis kabayo, gagamitan nila yan. Sige nga, meron bang ibang kayong alam na ginagamitan ng malyete? Sige nga. Tiles, ito inaapakan natin, di ba? Pagka meron yung maliliit na ganyan na malyete, pag nagkakabit ng tiles, yan ang ginagamit para hindi mabasag yung tiles. Very good naman, no? Alam niyo iba, nakikita niyo sa bahay niyo pag nagpapagawa yung mga magulang. Ano ba? Meron ba kayong naisip? Pamukpok sa bata? Ay hindi. Hindi ginagamit ang malyeteng pamukpok ng bata, di ba? Meron tayong ibang ginagamit ng pandisiplina. Ayan, bukod sa malyete, meron pang iba. Ito, yung martilyo. Ang martilyo ay gamit pambaon ng pako at pamukpok ng metal. Di ba yung mga pako? Katulad ng mga upuan nyo. Tignan nyo nga yung mga upuan nyo. May mga pako yan, di ba? Ang ginamit siya na pamukpok ay martilyo. Ayan. So makikita natin na ang mga pakong yan ay ginamitan ng martilyo para bumaon. Tsaka yung mga metal, ibig sabihin, mga yero, mga bakal, ang ginagamit natin ay martilyo. Hindi pwedeng bato kasi masisira ang bato, di ba? So hindi siya pwede. Ano ba? Saan pa ginagamit ang martilyo? Pangbalit ng kahoy? O pwede rin yung mga maliliit, di ba? Pero mas ginagamit siya sa mga bakal ng metal, di ba? Yung katulad ng pako at mga metal na bagay. Ano pa? Saan nyo nakikita ginagamit? Panglapad ng tansan. Ayan, pag Pasko, di ba? Pag igagawa kayo ng kalansing na gano'n, ginagamit ang martilyo pangpukpok na metal. Dahil ang tansan ay metal. Very good. At least nakikita niya, di ba? Kung saan ito, iba't ibang uri na ginagamit. Then, ito pa. Kagamitan pangbutas at pangkukat. So, ano itong mga bagay ito? Meron akong tanong. Ano ang mga ginagamit ninyong pangbutas ng mga bagay? Sige. Sige nga, sino gustong sumagot? Pangbutas ng mga bagay? Sige, alam ulit. Lapis. O pwede pangbutas ng lapis ng papel. Pero, ang hinahanap natin ay pambutas sa gawaing kahoy. Sige, sino pa? Kutsilyo, pambutas ng ano? Ha? Mga prutas ng mga gulay. Ayan, sige. Sige, ano ba alam niyong pambutas na ginagamit? Pako, ayan, ginagamit din natin ang pako, pambutas. Pero meron talagang tamang gamit para pambutas ng sa gawaing kahoy. Ito yan, di ba? Yung ginagamit, tinatawag natin brace. Itong brace, meron siyang hawakan, meron siyang pandiin, at dito, lalagyan siya ng bit o yung talim sa dulo para pwede mong butasin yung isang mabigat na ugat, tulad ng kahoy, pwede siyang butasin. Kasi ito ay manual doon, sinasabi dyan, isang uri ng demano. Pag sinabing demano,
ito ay hindi di kuryente. Ito ay manual lang, ginagamit lang ng mano-mano. Ang tawag dyan ay brace. Meron ba kayong alam na ginagamit na pang binubutas ng brace? Pintuan, ayan, tulad ng pintuan. Pag gusto nyo butasan at mano-mano, gagamitan natin ng brace. Ano pa? Cabinet, very good. Gagamitan natin ng brace ang cabinet para mabutas. So, sino pa? O Joyce, ano? Frame? O tama, diba? Yung kahoy na gano'n. Gagamitan natin siya ng brace para bubutasan yung frame, mag-isasabit natin siya. Very good. Ang gagaling naman ng aking mga estudyante. Ano ba? Meron pa tayong tinatawag na barena. Kung yung kanina ginamit nating brace ay dimano siya, ito naman ay di kuryente na mainam gamitin pangbutas ng matigas na bagay tulad ng simento o baka. Nakikita niyo yung paligid natin, simento, di ba? Hindi mo siya pwedeng pokpokin ng pako kasi masisira yung simento. Kaya ang tamang ginagamit nyo na pangbutas ay barena. So, di kuryente siya at ididiin siyang gano'n. Ba? Para mabutas siya. Pag meron malalaking kahoy din, ito rin yung ginagamit, yung matitigas na kahoy. Ginagamitan siya ng barena at ididiin at nakakuryente siya. So, meron ba kayong alam ba na ginagamitan ng barena? Bakal, yes. Bakal, ginagamitan din siya ng barena. Tinalagay siya ng ibang uri ng pangbutas. No? Pero ang ginagamit sa kanya ay barena. Pwede rin. Very good. Ano pa? Meron pa ba? Kahoy o yung kahoy na malalaki, di ba? Ayan, ginagamitan natin siya ng barena. So yun yung mga bagay na ginagamit natin pangbutas, di ba? Yung brace at barena. Meron din isa pa na paggamitang pang-uka. Yung sinasabi natin kanina sa pamukpok ng maliit, di ba? Yung tait. Ito yung tait o tait. No? Ito ay ginagamit ng pang-umit at sa paggawa ng mga butas at dugtungan. Di ba? Kaya kung makikita niyo, meron siyang matalim na dulo at dito pinupok yung maliit. At unti-unting uuka doon sa kahoy na paggagamitan natin. Sige nga, meron ba kayong alam na ginagamitan pa ng kahoy? Pintuan, ayan, di ba? Paano ginagamit ang pahit sa pintuan? Pag sumisikip, oo tama, pag sumisikip, binabawasan yung pintuan, lalo pag umuulan, pag nababasa, di ba? Yung kahoy kasi natin, pag nababasa, hindi kumakapan. So, ang gagawin ng mga tatay natin, kakaitin yan para magkasya ulit na maisara at mabuksan. Ang galing, di ba? At napaka-observant ninyo. Ano pa, ginagamitan ng pait? Meron pa ba? Pang-ukit ng kabayo. Itsurang kabayo sa di ba? Yung itsurang kabayo sa kahoy, di ba? Yung nakikita niyo mga rebulto, yung nakikita niyo mga kahoy ng mga kabayo, mga laruan, ginagamitan niya ng pait para maihugis nila kung ano yung itsura na nais nilang gawin doon sa kahoy. Kaya ito yung gamit sa gawaing kahoy. Ayan. Next is, yung tagamitang pamutol. No? Tagamitang pamutol siya. Ano ang mga ginagamit ninyong pamutol na mga bagay? Sige nga, meron ba kayong alam ng mga bagay na ginagamit na pamutol? Kutsilyo. Ayan. Ang kutsilyo saan ginagamit? Pamutol ng gulay. O, tama. Ang kutsilyo ay pamutol ng gulay. Ano pa? Lagari. Ginagamit ang lagari saan? Sa kahoy. Ayan. Very good. So, tingnan natin yung iba't ibang uri ng pamutol. Ang tawag nito ay, ano yan? Basahin nga. Ripso. Sige, ulit nga. Ripso, ready, red. Okay, very good. Ito ay ginagamit na pamutol ng paayos sa hilagsa ng kahoy. Yung direksyon ganyan. Kaya siya ay tinatawag na ripso. Nakikita niyo ba yan sa inyong mga tatay o sa mga gumagawa sa labas? Diba, ripso ang tawag dyan. Na isang lagaring malaki na pamutol ng kahoy. Then meron din tinatawag ng crosscut saw. Ayan yung itsura ng crosscut saw, yung mas malaki, mas malapad, di ba? Ginagamit sa pamutol ng pahalang sa ilagsak ng kahoy. Yung pahalang pa-kontra. Yung isa paayon, isa pahalang. Di ba? Yung ibig sabihin, meron ang bawat lagari ay may tamang gamit. Hindi basta lagari, isang lagari para sa lahat.
Meron siyang kanya-kanyang gamit. Ayan, di ba? Pag itong kahoy na to, anong lagari ang gagamitin natin dito? Meron siyang tamang lagari na dapat gamitin. Kung maglalagari ka ng malaking puno, meron din siyang dapat na lagari gamitin. Ano pa? Bakso, ito naman yung tinatawag na mas maliit sa ibang lagari na may maliit na ngipin. Ayan, nakikita yung ngipin niya. Ano pati yung ngipin? Pati yung ngipin? Ayan, yung maliliit na ngipin. Diba? Maliliit na ngipin at ginagamit sa mga kanto ng mesa at pandugtong. No? And ito, makikita niyo ba itong lamesa natin? Yung kanto niya, di ba? Diyan ginagamit yan para iinom. Kasi pag gumamit ka ng malaking lagari, may iba yung sukat niya. So diyan siya ginagamit. Ang tawag dyan ay bakso. Very good. Nakakita na ba kayo ng bakso sa totoong buhay? Hindi pa? Kaya kasi ngayon nakakita na kayo, no? Sabihin sa mga tatay na, tatay, bili kayo ng bakso para makakita ka ng bakso at gamitin sa panglagay dito sa maliliit na kanto ng lamesa. Ito naman yung tinatawag nating coping saw, no? Itong coping saw, ang lagay nito ay ginagamit sa pagputol ng kahoy ng pakobra. Ano ibig sabihin ng pakobra? Halimbawa, itong kahoy nito, gusto nyo magkaroon ito ng paganon, na pakurbang ganon, lalagay gagamitin natin ang coping saw para madali siyang para lumiligo. Kasi pag yung ginamit natin yung mga malalaking lagari, hindi natin siya maililig kasi malakad, di ba? Hindi natin siya mailigo. Kaya ang ginagamit dyan ay coping saw. So para mailigo natin yung mga lagari. Yan, pag-ikukurba natin. Sige nga, ano nga yung ginagamitan ng coping saw? Magbigay nga ng mga bagay. Upuan, tama yung upuan. Nakikita yung upuan niya, meron pa kurbang ganon. Ang ginamit dyan ay coping saw. Very good. Ang tatalino ng aking mga estudyante. Isa pa, yung tinatawag natin keyhole saw. Ito ay ang lagari na may iba't ibang talim na pambutas ng pagilog. Ayan, di ba? Makikita niyo siya manipis. Yung kaninang lagari, nakita niyo makapal, di ba? Ito ay manipis. Para saan to? Halimbawa itong blackboard, pag tinanggal niyo siya, gusto niyong butasan sa gitna. Ang gagamitin niyo ay keyhole saw. Para madali siyang butasin, ikot siya lagari ka ng pabilog. Butas. Saan pa ginagamit ang keyhole saw? Sige nga, meron ba kayong alam? Sa mga pintuan. Ayan, pwedeng gamitin sa pintuan, di ba? Pag maglalagay ka ng doorknob at lalagay rin ng pabilog. Ano pa? Sa table. Di ba? Pag gagamit ka ng, gagawa ka ng malaking butas, tama, no? Tapos meron kung gusto mo lagyan ng kalan, o ano man, o kung man dyan na pwede ilagay. Ang gagamitin mo dyan ay keyhole saw para malagay mo siya ng pabilog. Very good. O kaya siya hole. Meron siyang bilog. Ayan. So, tingnan mabuti at ukuyin kung ano ang uri ng kagamitan ang nasa larawan. So, ito ay paghihilay at pagkatuto. Tingnan natin kung natatandaan nyo yung ating mga diniscuss sa ating lesson. Kaya gagawin nyo, tingnan nyo mabuti at ukuyin kung ano ang uri ng kagamitan ng nasa larawan. Una, anong uri ng kagamitan ito na nasa larawan? Ito ay, sige nga, hula ka, hula. Very good. Ito ay pamutol. Yan, ang uri ng gamit ito ay pamutol. Yung ka-discuss lang natin, no? Yung keyhole, so pamutol siya. Ayan. Next, ano yan? Ito ay pamukpok. Very good, no? Ito ay pamukpok. Kasama niya yung martilyo. Next is, ano to? Yung ginagamit na ng malyete, ng pamukpok. Pait. Saan natatagpuan madalas ang pait? Saan lugar? Sinabi ko kanina? Sa Paete, Laguna. Galing. So, ang tawag dyan ay pampuka, no? Tama kayo. Pampuka, itong pait. Eto, saan to? Anong klase ng gamit itong pangkahoy? Anong kagamitan to?
Panukat. Very good. Panukat. Ito ay panukat. No? Ang tawag dito ay ano? Natatandaan niyo ba kung ano to? Eskwala. Very good. Ang tawag dito ay eskwala. So, yun yung mga gamit, no? Ito naman. Ano ito? Pangbutas. Very good. No? Siya ay pangbutas. Ang tawag dito ay brace. Diba? Ito yung demano. Yung hindi siya di kuryente. Pangbutas. Napakagagaling ng aking mga estudyante. Ayan. So, ito naman tayo sa taglala ko. Generalization. Ano ang ating tinalakay sa araw na ito? Sige nga. Magbigay nga ng konting paliwanag. Ano ba yung pinag-aralan natin sa araw na ito? Tama, no? Yung kahalagahan ng tamang paggamit ng mga kagamitan panggawaing kahoy. Ba? Tinalakay natin yung mga gamit, saan siya ginagamit, paano siya gamitin. So yun yung ating tinalakay ngayong hapon. At ano yung mga uri ng kagamitan? Sige nga, magbigay nga ulit ng mga uri ng kagamitan. Hindi yung mga pamukpok. Ano yung mga pamukpok? Yung mga gamit mismo. Martilyo. Ano pa? Lagare. Kopo, piso. Very good. Ano pa? Pait. Very good. Ano pa? Bakso. Ayan. So yun yung mga gamit, diba, na ginagamit natin para sa gawaing kahoy. No? Tandaan po natin, ano ang kahalagahan ng wastong paggamit ng iba't ibang uri ng kagamitan at kasangkapan sa proyektong gawaing kahoy. Sige nga, bilang pagpapahalaga, ano ang kahalagahan ng wastong paggamit? Di ba, makikita natin, bakit ang katulad na in-explain ko kanina, bakit yung mga iba't ibang lagari, meron siyang sa tamang paggagamitan. Bakit siya mahalaga na gamitin yung katulad kanina, may sumagot ng bato. Saan ginagamit ang batong pamukpok? Pwede ba sa kahoy? Hindi, di ba? Ginagamit siya sa ibang bagay. So, ibig sabihin, lahat ng gamit na tinalakay natin ay mayroong tamang paggagamitan. Kaya mahalaga na yung gagamitin nating kagamitan ay angkop doon sa gagawin natin na proyekto. Halimbawa, kung ito ay maglalagari, ng pabilog, meron tayong dapat na gamit. Kaya mahalagang matutunan at malaman natin kung ano yung mga gamit na tama at angkop dun sa paggagamitan natin na proyekto para sa gawaing kahoy. Very good. Ayan. So ngayon magkakaroon tayo ng group activity o yung pangkatang gawain. Meron akong ibibigay sa inyo na papel. Ito ay puzzle. Meron kayong bubuhin. Saglit lang. Ayan. So, hahatiin natin sa apat na pangkat, no? Hahatiin natin sa apat na pangkat at isulat ang pangalan ng larawang na buo, ilagay kung paano ito ginagamit sa proyektong gawaing kahoy. Ayan. Nakikita nyo, pangkat dito yung bubuing larawan, pangkat 2, pangkat 3 at pangkat 4, ha? Okay, kanina nagbigay na ako ng number sa inyo kung anong pangkat kayo. So, ibigay ko na sa inyo ito, ha? Pangkat una, pangkat pangalawa, pangkat tatlo, at apat. Ayan. So, ibigay ko na sa inyo yan. At gawin nyo na, pag-aralan nyo, buuin nyo yung mga larawan. At sabi dyan, buuin ang puzzle at isulat, no? Isulat ang pangalan ng larawang nabuo. So, lalabas yung picture dyan at ilagay kung paano ito ginagamit. Halimbawa, ang nakalagay yung martilyo, sulat yung martilyo at paano siyang ginagamit sa proyekto, gawain, kahoy. Sige, start na po kayong gumawa. Okay, class, tapos na ba? Okay, sige. Tignan na natin yung gawa ng pangkat isa. Tignan na natin. At ikakabit natin para makita natin kung tama. Kailangan mga sagot. Natin dyan. Kita niyo ba, class? Ayan. Pangkat dalawa. Patingnan ang inyong gawa.
Ayan. Nakabili teacher. Dito. Kasya ka ba? Pangkat tatlo. At pangkat apat. Galing. Siyempre ha. Ayan. So, makikita natin yung apat na larawan na ginawa nyo. So, sa pangkat isa, ito ay metro o push-pull rule. So, sabi nila ito ay ginagamit panukat ng mga malalaking kahoy. Tama, di ba? Yung kanina pinag-usapan natin, yung pang malalaking kahoy, pamahaba ang ginagamit na panukat ay metro. Sa pangkat dalawa, palakpakan muna natin ang pangkat isa. Ayan. Okay. Pangkat dalawa, ang larawang nasa kanila ay martilyo. Ito daw ay pamukpok ng pako at mga bagay na metal. Tama? Tama. No? Dahil ang martilyo ay ginagamit sa mga pako at mga gamit na bagay na metal. Palakpakan natin ang pangkat dalawa. Ayan. Group 3, ang pangkat tatlo. Ang kanilang larawan ay barena. Ito daw ay ginagamit na pambutas ng mga matitigas na bagay. Tama o hindi? Tama, syempre. Palakpakan natin ang pangkat tatlo. At pangkat apat, lagari. Ayan. Ito daw ay ginagamit na pamutol ng kahoy. So, very good ang pangkat apat. Palakpakan po natin ang pangkat apat. Ayan. So, magagaling mga bata at makuha nyo ang mga larawan sa ating klase at ilagay nyo yung definition nyo kung saan siya ginagamit. So, punta tayo sa susunod na gawain natin. Ayan, dahil sa pag-aralan na natin yung mga kagamitan para sa gawain kahoy, magkakaroon tayo ngayon ng pagsusulit. Piliin ang mga angkop na kasangkapan ayon sa wastong paggamit nito. Kaya ang gagawin nyo, kunin nyo ang inyong mga kwaderno at dyan nyo isusulat kung ano ang tamang sagot. Okay? Sige, kunin nyo muna yung mga kwaderno ninyo at inyong ballpen at papakita ko ng tanong at dyan nyo isusulat ang inyong mga sagot. Okay? Ready? Ayan, very good. Ready na? Handa na kayo? Handa na. Very good. Okay. Una, alin sa mga nasa ibaba ang kagamitang panukat? Letter A, lagare. Letter B, pae. Letter C, metro. Sige, sulat sa baba. Sa inyong kwaderno. Tapos na? Sige, pakitaas ang mga kwaderno. Pakitaas nga. Patingin. Ano ang tamang sagot? Ano daw sa mga nasa ibaba ang kagamitang panukat? Ano yan? Letter C. Very good. Ang ito ang panukat ay ang metro. Diba? Yung ginagamit natin pang mahabaan. Number 2. Alin sa mga nasa ibaba ang kagamitang pumupukpok, pamukpok? Sorry. Ano ang mga kagamitan nasa ibaba? Alin sa mga nasa ibaba ang kagamitang pamukpok? Sige, sulat sa inyong kwaderno. Number 2. Letter A, brace. Letter B, martilyo. Letter C, eskwala. Sige, sagot. Walang kopyahan, ha? Okay, taas na ulit yung kwaderno. Taas na. Ang tamang sagot ay, pamukpok ay martilyo. Very good. Sige, palakpakan nyo ang sarili nyo. Ayan. So, ibig sabihin talaga nakikinig kayo kanina sa ating lesson. Ang tamang sagot ay ang pamukpok, ay ang martilyo bilang kagamitang
pamokpok. Next, alin sa mga nasa ibaba ang kagamitang pambutas? Ayan, sige. Letter A, barena. Letter B, keyhole saw. And letter C, malyete. Sige, sagot. Okay na? Sige, taas ulit ang kwaderno, taas na. So, ano ang tamang sagot ng pambutas? Barena, very good. O, tama, ang pambutas ay barena. Hindi mo pwedeng gawing pambutas ang keyhole saw at malyete. Ito ang ginagamit na tamang pambutas ay barena. Pang-apat, alin sa mga nasa ibaba ang kagamitang pamutol? Letter A, crosscut saw. Letter B, barena. At letter C, martilyo. Sulat. Walang kopyahan. Okay, sige. Taas na yung kwaderno ulit. Taas na yung kwaderno. Ano yung tamang sagot? A, B, or C? A, tama. Crosscut saw. Very good. Palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili. No? Ibig sabihin, tunay na nakikinig kayo sa ating lesson, sa ating pinag-aralan, at natatandaan nyo yung mga diniscuss natin kanina. No? Kaya, so paano meron kayong gawin sa bahay at patuloy nyong makita kung ano yung mga susunod na mga gagawin natin, meron kayong takdang aralin. So, ang gagawin nyo ay magsasaliksik kayo ng mga hakbang sa paggawa ng isang proyekto. Kanina, binabanggit natin yung salitang proyekto, di ba? Paggagawa ka ng lamesa, ganyan yung proyekto. So, ang gagawin natin, magsaliksik ng mga hakbang sa paggawa ng isang proyekto sa gawaing kahoy at isulat ito sa inyong kwaderno. So, ganyan po ang gagawin natin. Mag-research kayo, patulong kayo sa NAT. Tingin ko, kaya nyo na yan eh. Meron naman kayong laptop o cellphone, mag-research lang kayo ng mga hakbang o yung mga marang na paano gawin yung mga paggawa ng proyekto sa gawaing kahoy. Isulat sa inyong kwaderno, step by step, paano siyang gagawin. Okay? Malinaw ba? Malinaw. Okay. So, dyan itatapos yung ating lesson ngayong araw at maraming salamat sa inyo. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na pag-aaral natin patungkol sa gawain kahoy. So, maraming salamat at is na po.